ang isang sobrang sangkang dikit ni former President Rodrigo Duterte ay kumanta na patungkol sa napakatagal nang itinatago daw ng pamilyang Duterte at ano ang tunay na kwento sa likod ng pagbabagong ito. Montulfo at ang isang katotohanan na hindi mapipigilan. Isang revelasyon ang gumulat sa sambayan ng Pilipino. Montulfo, ang batikang mamamahayag, ay matalik na kaibigan ni PRRD at siya rin ay naging special envoy ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ay nagsasabing siya mismo ay refused to believe noon sa akusasyon laban kay Duterte. Pero bakit nga ba biglang nagbago ang ihip ng hangin? Ano ang alam na noon na tinanggihan niyang paniwalaan? Sa unang tingin, tila simple lang ang kwento. Isa itong drama ng pagkakaibigan, tiwala at pagkabigo. Pero ang tanong, paano nag-ugat ang lahat ng ito? Balikan natin ang mga pahayag ni Montulfo mula sa kanyang paghimok kay Duterte na tumakbo bilang Pangulo hanggang sa tulong pinansyal at estratehiyang ibinigay niya noong eleksyon. Pinatunayan niyang hindi basta-basta ang kanyang suporta kay FPRRD. Sa halip, buong puso at tiwala ang ibinuhos niya. Subalit bakit tila nakakawatak-watak ang mga paniniwala? Montulfo ay matagal nang sanggang dikit ni Duterte, pero ngayon tila isang damdaming puno ng sakit ang nararamdaman niya. Napakasakit po nito dahil tayo ay nabutol. Wika ito ni Representative Romy Akop at tila sumasalamin din ito sa hinanakit ni Tulfo. Has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Mahirap po ang trabaho natin dito sa Quadcom. Walang gustong pumalag sa sistema. Walang gustong bumangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya ay halal ng taong bayan. Kaya ipagpapatuloy po natin ang ating inquiry at sisiguraduhin po namin ayusin ang ating mga batas upang masiguro na hindi na mauulit ang mga kaganapang ating natuklasan. Pero bakit? Ano ang nakita ni Tulfo na nagpabago sa kanyang paniniwala? Isang komento ang nagbigay diin sa kwento. Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Si Zenny Chanda sa isang diskusyon ay nagtanong, Sir Mon, kung matagal mo nang kilala si Duterte at malapit kayo, paano mo ngayon masasabi na naniniwala ka na sa mga aligasyon laban sa kanya? At ang sagot ni Tulfo ay sobrang nakakagulat. Yes, I believe now. I refused to believe before. Kung ganito ang sagot niya, ibig bang sabihin na alam niya na ang katotohanan noon pa man, pero pinili niyang baliwalayin ito? Kung totoo ang findings ng House Quad Committee, ito nga ba ang pumutok sa babol ng tiwala ni Tulfo? Sa mga naunang pahayag, inilarawan ni Tulfo kung paano niya inakala na si Duterte ang magiging susi sa katahimikan ng bansa. Siya ang nagsabing kung siya ang maging presidente, baka titino ang gobyerno at masusugpo ang kriminalidad. Ngunit ang realidad na kanyang kinakaharap ngayon ay malayo sa kanyang pangarap. Sa gitna ng mga paratang na ang Duterte administration ay isang grand criminal enterprise, mukhang ang mismong pundasyon ng tiwala ay gumuho. At mas masakit pa, ayon kay Tulfo, ang mga akusasyon laban kay Paulo Duterte at Manasseh Carpio ay hindi basta haka-haka lamang. Halika, basahin pa natin ang buong statement patungkol sa bagay na ito. Sabi pa dito, Sir Mon, if I may ask po, since you publicly stated that you and PRRD are very close friend, sanggang dikit, and you even broached him to run for president, I'd assume that you genuinely believe that he's a man of integrity and honor. Going extra mile to seek your influential friends to raise funds for his campaign proves even more that you trusted the man. Here's my question. There's no doubt that PRRD did some good and changes in a rotten system somehow, but having his son, Congressman Paulo Duterte, and even the VP's husband involved in the biggest drug smuggling scheme, and now himself in the illegal drug trade,
Do you honestly believe all the accusations against him, his son, and son-in-law are all true? Sabi ni Ramon Tulfo. Zenny Chanda, yes, I believe now that his son Paolo and son-in-law were involved in smuggling during his term. I refuse to believe before. Hindi man direkta na binanggit ni Mon Tulfo ang patungkol kay PRRD dahil sa malalim na ugnayan. Ang salita niyang I refuse to believe before at ngayon ay naniniwala na siya ay isang malaking patunay na talagang matindi ang hinanakit ni Mon Tulfo sa nakaraang administrasyon. Ngunit bago natin husgahan ang desisyong ito, itanong natin kung ikaw si Mon Tulfo, kaya mo bang harapin ang katotohanan kung sa kabila ng lahat ng ginawa mo, ang kaibigan mong inaasahan ay may bahid ng masalimuot na kwento, ano ang iyong gagawin? Ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang totoo, kundi kung paano mo harapin ang totoo kapag ito'y nasa harapan mo na. Therefore, ang kwento ni Tulfo ay hindi lamang tungkol kay Duterte, kundi tungkol sa ating lahat. Kung paano natin pipiliin kung sino ang ating paniniwalaan at hanggang saan ang ating tiwala bago ito tuluyang masira. Ang kwento ay tila hindi pa tapos, ngunit habang tayo naghihintay ng mas malalim na revelasyon, isang bagay ang malinaw. Ang mga tanong na ating hindi masagot ngayon ay maaaring maging kasagutan sa hinaharap. Bukas, sino kaya ang susunod na babanggitin ni Tulfo? Kawikaan 9:10, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakakilala sa banal ay kaunawaan. Sa gitna ng kaguluhan at mga revelasyon, ang takot sa ating Panginoong Diyos ang nagbibigay liwanag sa katotohanan. Maaaring mabigat tanggapin ang mga katotohanan tungkol sa mga taong ating pinagkakatiwalaan, ngunit ipinapaalala sa atin ng salita ng ating Panginoong Diyos na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Kanya. Kung ang tao ay nananalig sa sarili niyang kakayahan at tiwala, maaaring magkamali at masaktan. Ngunit kung tayo ay lalapit sa ating Panginoong Diyos at hihingi ng Kanyang gabay, malalaman natin ang tamang landas. Ang kwento ni Mon Tulfo ay isang paalala na ang karunungan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang alam natin, kundi kung paano tayo tumugon sa katotohanang ibinubunyag ng ating Panginoong Diyos sa tamang panahon. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa liwanag ng iyong salita na nagbibigay buhay at karunungan sa aming mga puso. Sa gitna ng mga kwento ng pagkakaibigan, pagkabigo at pagkatuklas ng katotohanan, dinadalangin namin na ikaw ang magbigay ng kapayapaan sa bawat pusong naguguluhan. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng nakakarinig ng mensaheng ito. Naway ang bawat isa ay magkaroon ng pusong bukas sa iyong katotohanan, kahit masakit man itong tanggapin. Gawin mo po kaming matalino sa iyong mga pamamaraan at bigyan kami ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan, gaano man ito kahirap. O aming Panginoong Diyos, gabay niyo rin po si Mon Tulfo, ang sabayan ng Pilipino at mga lider ng aming bansa. Dinadalangin namin ang katarungan para sa lahat at ang muling pagbubuklod ng aming tiwala sa iyong gabay. Naway ang mga suwatang puso ay iyong pagalingin at bigyan ng bagong pag-asa. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang pamilyang Duterte na nawa po ay lumabas ang katotohanan patungkol sa mga aligasyon patungkol sa kanila. Kung hindi man ito totoo, Panginoon, tulungan niyo po sila. At kung totoo man ito, Panginoon, bigyan niyo po sila ng puso na mapagkumbaba na tanggapin ang katotohanan at harapin ang hustisya. Sa aming mga manonood at tagapakinig, idinudulong namin ang kanilang mga personal na laban at katanungan. Naway ang iyong kapayapaan at katarungan ay maghari sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.